by faith in Jesus' name. So napakaganda pong topic na napili ni Sister Hannah na napapanahon sa atin, napapanahon para sa atin, the importance of spiritual readiness and watchfulness as Christ's return will surely happen, mga kapatid, unexpectedly. So we also must be ready because the Son of God, the Son of Man, will come. No, Jesus Christ will come in an hour that we will not know, na maski siya hindi rin niya alam. Hallelujah. It is not announced that I am coming. Glory to God. Hallelujah. It's even the angels doesn't know the time and an hour. So, ganun mga kapatid. So, that's why we must be always be vigilant, and the being vigilant is necessary to safeguard and to shield our faith, no? Ano 'yun? Spiritual readiness, mga kapatid, and to be always in the state of urgency. Parang katulad no, nagkaroon ng seven ang tawag doon? Lindol sa Pilipinas. Dito rin sa yung pagiging Kristiyano at sa pagbabalik ng Panginoon, dapat may alert tayo, 10 tayo lagi, alert 10 tayo sa Panginoon, no? Hindi natin pababayaan yung hawakan natin pananampalataya natin para sa kanya, no? The call is to live in a way that is always prepared for Jesus' return, emphasizing the importance of spiritual discipline and watchfulness. Paano natin, mga kapatid, mapapangalataan yun? Paano natin mapapaghandaan yun? Praise God, no? We must have full confidence and belief on our spiritual strength according to our Holy Ghost. Amen. Holy Ghost support in us. Meaning, tayo kasi, nandito na, ang pinag-uusapan natin tayo ng mananampalataya, tayo na katumbas ng mga disciples or the apostles of Christ. Amen? So tayo bilang ganon, so meaning we are already in the standard, no, aligned position in the heaven's faith. Amen? Hindi na tayo yung mababang klase ng pananampalataya. Mataas na yung pananampalataya sa Lord. We must be able to always be aligned in the faith that God entrusted unto us through the fruits of the Holy Spirit, the gifts of the Holy Spirit. Dagdag natin, mga kapatid, the armors of salvation. Lahat yung mga yan, dapat na tatandaan natin. Memorize natin, mga kapatid, kasi pag memorize natin, mapaghahawakan natin yung pananampalatayang binigay sa atin ni Jesucristo. Para doon, ang guards at what to do pagka ganon. So number 1, protection from temptation and sin, no? Pagka meron tayong vigilant. Vigilant tayo, watchful tayo, no? For an hour, we don't know the hour that is coming. Number 2 is preparation for Christ's return. So dapat lagi natin naiisip na si Jesus ay babalik. Paano pa nga, kapatid, kung ang tagal naman ni Lord dumating 5 years. Minsan tayo nagkamali, mga kapatid. Yung pagkakamali na napakalaki na hindi natin maabot yung kalwalhatian ng Panginoon. Tapos dumating siya, mga kapatid. Di naiwan tayo, di ba, mga kapatid? Paano po yun? Number 3, maintain spiritual growth. Hallelujah. Maintain spiritual growth, mga kapatid. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, spiritual growth na hindi po tayo stagnant na, hallelujah, tama na po tayo sa nag-praise lang tayo every Friday, normal lang na buhay natin, but we feel we are also new on ourselves that we are not growing, no, mga kapatid. Hindi tayo nag-grow, number 1 sa relationship natin sa Lord. Kaya naisip mo na parang wala na. Hindi ka na nag-grow, hindi mo na nararamdaman ng Panginoon sa buhay mo. Amen. Number 4, living with the purpose. Sister Jackie, are you ready? Living with the purpose and urgency, mga kapatid. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng living with the purpose and urgency?
Hallelujah. Increase mo natin ang mga kapatid. Magdamit tayo ng Panginoon. Hallelujah. Seek natin ng Panginoon na ano ba yung gusto niya mangyari na ministry na i-increase mo para sa Kanya. Ano ba yung gusto niya sa'yo, full-time, part-time, whatever plan ng Lord para sa'yo. But you speak to the Lord one by one. It's a one-on-one conversation. Not, sabi nga, sis, papray nga ako. Sis, papray mo nga. Sabihin mo nga sa Panginoon. Hindi, mga kapatid, a relationship with the Lord is a one-on-one relationship with the Lord. He must be you talking to Him and He talking to you in the name of Jesus. Hallelujah. So number 5, peace of mind, peace, peace in your Holy Spirit, in the Spirit that given by the Lord in you, that the Holy Spirit lives in you, that the Holy Spirit is working in you in the name of Jesus. Hallelujah. So, ang Panginoon mismo ay kumikilo sa ating mga buhay, mga kapatid. No? When we are in the state of vigilance, we can face life's challenges with confidence and peace. Trusting God is in control, and here we can prepare whatever is to come, whatever is ano pa man yung buhay na ibibigay sa iyo. Kaya natin yan kasi ano yung pagsubok, kala mo ito na yung napakahirap na pagsubok ko, may dadating pa pala, because He knows that we can carry ano man yung pagsubok na ibibigay niya sa iyo o sa akin. Pag di niya bibigay yung isang pagsubok na hindi niya alam ng Panginoon, nakakayanin mo. And you will be able to be a good example. Number 2, be a good witness, a good testimony to others by means of the trials that you'll be suffering, that you'll be able to surpass, no, mapagwagian mo, mga kapatid, yung mga pagsubok na yon. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah, being that one, spiritual vigilance is essential because it keeps us spiritually alert, protects us from dangers, and prepares us for Jesus' return. It is an ongoing commitment to stay faithful, watchful, and ready, ensuring that we live a life pleasing and aligned with this. Ngayon, mga kapatid, magko-conclusion na ako, mga kapatid. Sister Jackie, magko-conclusion na ako, mga kapatid. Itong ating as a conclusion, Jesus teaches the believers must always be prepared for His return because it will happen unexpectedly. Much like a thief's surprise visit, being watchful and ready at all times is definitely essential. No, yung word na scarcity, mga kapatid, ano ibig sabihin? Kulang, nagkulang tayo, mga kapatid, inadequate tayo, shortage ng ating pananampalataya means your connection with the Lord is not vast, no, mababa, mga kapatid, malabnaw, kulang, hallelujah. No, all of a sudden, in a blink of an eye, that not be able, His light, the light of God, not be able to lighten up us na hindi tayo nakita nang sa kanyang nang dumating siya, hindi tayo na pick up, hindi tayo nasama sa rapture, at nasama tayo sa sa panahon ng ending ng paghihirap of the 7 years tribulation. Sa conclusion na yan, mga kapatid, ang itatanong ko sa inyo, kung tayo ba ay nagkulang, kung may scarcity, may inadequacy sa puso natin, sa ating buhay, mga kapatid, no? Hallelujah. Kung naiwan tayo, mga kapatid, anong gagawin mo? Para dyan, maraming salamat. God bless you all. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ay nagagalak na makasama at mapag-usapan ang isang napakahalagang mensahe na galing sa ating mahal na Panginoon. Isang paalala na dapat nating dalhin sa ating puso araw-araw. Ang sabi po ni Jesus sa Matthew 24 verse 44, kaya dapat din kayo maging handa sapagkat ang anak ng tao ay darating sa oras na hindi nyo inaasahan, sa oras na hindi po natin inaasahan. So mga kapatid, darating po ang ating mahal na Jesucristo at ang tanong po ngayong gabi ay, handa po ba tayo? Handa ka ba? Or handa na ba ako?
Ibibigay lang po ako ng 3 points na pwede po natin ipasamuhay sa araw-araw. Una po ay ang katiyakan ng pagbabalik ni Jesucristo. Hindi po ito haka-haka, hindi rin po ito chismis mga kapatid, at lalong hindi po ito conspiracy theory. Ang pagbabalik ni Jesus mga kapatid ay isang garantisadong pangako mula mismo sa kanya mga kapatid. Sabi po di ba sa Gawa 1 verse 11, si Jesus na ito ay umakyat sa langit ay magbabalik. Ganon din po pang mga kapatid sa Pahayag 22 verse 12. Ako'y darating na madali, kaya hindi na po natin kailangan magtanong na talaga bang babalik siya. Diba? Ang tanong dapat natin tanungin ay paano ako nabubuhay habang hinihintay siya. So, yun po yung number 1 natin. And then, ang pangalawa po natin ang hindi inaasahang oras. Diba? Sabi niya po dun sa ating focus verse. Ang sabi ni Jesus, mga kapatid, darating siya sa oras na hindi po natin inaasahan. Katulad po yan ng isang magnanakaw, papatay, na hindi po natin unexpected. Diba? Sabi niya sa ating reading and meditation sa Matthew 24 verse 36 mga kapatid, wala pong nakakaalam kung kailan, hindi ang mga anghel, hindi ang anak, kundi ang ama lamang. Ibig sabihin, walang warning, wala po siyang mga text mga kapatid, wala rin po siyang memo, at walang calendar alert or katulad po noong kapanahon na ni Noe mga kapatid, di ba? Abala ang mga tao sa normal nilang mga buhay, kumain, magsipag-asawa, magtrabaho, hanggang biglang dumating po yung baha mga kapatid. Ganun din po yung darating ang ating Panginoon. Kaya kung iniisip mong magbago bukas, baka huli ka na mga kapatid. So, if there's still a chance na magbago ka at share the gospel of the word of God, act now. Just do it right now. And then yung pangatlo ko po mga kapatid, ang utos na mabuhay ng handa. Diba? Sabi nga ni Jesucristo sa ating mga kapatid, dapat kayong maging handa. Hindi po ito suggestion mga kapatid, ito po ay utos sa atin ng mahal na Jesucristo. Hallelujah Lord. Ano ang itsura ng isang taong handa? Dapat po may malapit na relasyon sa ating Diyos. Hindi lang tuwing Friday, Bible study, Wednesday, kundi araw-araw may oras sa panalangin at salita ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, mamuhay ng may kabanalan po mga kapatid. Iniiwan ang kasalanan, hindi perfecto pero may pagsisisi. Hindi po tayo mga perfecto mga kapatid, kaya nga po lagi tayo nag-pray to forgive us our sin. Yes Lord, hallelujah. And then maglingkod sa kapwa. Ginagamit ang kanyang oras, talento at puso para sa gawain ng Diyos. And then maghayag tayo ng ebanghelyo. Hindi lang naghihintay ng langit, kundi nagyayaya ng iba pang patungo ng langit pa po mga kapatid. Kaya yung ating mga mahal sa buhay, kailangan din po natin i-share yung word of God para makasama po natin sila sa pagbabalik ng ating Kristo. So sabi nga sa Pedro 1:16, maging banal kayo sapagkat ako'y banal. Hindi pa po mga kapatid. So ang tanong po natin ngayon sa gabi nito, paano ka magiging handa? Paano ba tayo magiging handa? So narito ang ilang tanong na pwede po nating pag-isipan before at sa ating pagbabalik ni Jesucristo ngayon. Makikita ba niya na ako ay tapat, na ikaw ay tapat, siya ba ay tapat? Meron ba akong mga kasalanan hindi ko pa naisusuko? Gumagawa ba ako ng paraan para
maibahagi ang ebanghelyo sa iba? Nabubuhay ba ako na parang si Jesus? Ay pwedeng dumating ngayong araw na ito. Mga kapatid, ang pagiging handa ay hindi isang event, kundi isang lifestyle po, mga kapatid. So, mga kapatid, baka matagal na rin tayong umaattend sa church, makakilala po natin, pero hindi ka pa talaga sumusuko kay Hesus Kristo, o baka dati kang mainit sa pananampalataya pero ngayon parang wala nang apoy. Ngayon ang araw ng pagbabalik loob, ngayon ang araw ng pagsuko, ngayon ang araw ng paghahanda. Hindi bukas, hindi sa makalawa, hindi sa makalinggo, hindi next week, hindi next month until maubos ang iyong problema. So hindi, dapat ngayon dapat lagi po tayong handa. Sabi niya sa 2 Corinthians verse 6-2, ngayon ang panahong ukol, ngayon ang araw ng kaligtasan. So kaya mga kapatid, huwag na nating hintayin ang tamang oras. Ngayon ang tamang oras para mamuhay ng may layunin, pananampalataya at katapatan po sa ating Hesus Kristo. At tandaan po natin mga kapatid, hindi lang tayo naghihintay sa pagbabalik ni Kristo, tayo po ay nabubuhay na handang sumalubong sa Kanya. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo. To God be all the glory and good night po. God bless everyone. Amen. And last but not the least, Sister Rhea po. God bless po, Sister Rhea. Hallelujah, praise the Lord. It's ang saya ko, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko ngayon. Halo-halo eh. Kasi first time kong mag-deliver, but it's really good opportunity. Thank you so much, Father God. Thank you, Pastora Anati Jackie, for this opportunity. But I will try my best for the Lord. Hallelujah. Nung binasa ko po kasi yung sa Book of Matthew, chapter 24, verse 32 to 44. Sinabi po kasi dito tungkol sa the passage compares the unpreparedness of the world to the days of Noah, where people were unaware of the coming flood until it was too late. Yung sa Bible kasi nagpapahiwatig siya tungkol sa the parable of the fig tree. Ito lang po yung pagkaintindi ko. But in the reality, sa mundo natin kasi, ang daming mga trials, ang daming mga nangyayari na yung lahat ng nakasulat doon sa Revelation, lumalabas na siya paunti-unti. Nakikita na natin siya, ang dami na nangyayari sa mundo, yung flood, yung gera, kung ano yung nakasulat sa Revelation, lumalabas na. Para sign na siya na parating na yung Panginoon, babalik na yung Panginoon. So Jesus teaches his disciple to recognize the signs of his coming, similar to how the budding of a fig tree signals summer's approach. He instructs them to stay awake and be ready. So kailangan nating mag-ready. Kahit ano man po ang mangyari sa mundong ginagalawan natin, kailangan tayong nakahanda. Nakahanda tayo kasi para lang siyang yung anong tawag dito? Hindi na din siya dito, yung parang magnanakaw, kung alam lang nung may bahay na may magnanakaw, hindi na sana siya matutulog. Parang din siya, parang sa kamatayan din natin, yung parang kung alam lang sana natin na diyan na lang ako, diyan na lang yung buhay ko, diyan na lang yung time ko, sana gumagawa ako ng kabutihan, sana gumagawa ako ng more godly na sinasamba ko yung Panginoon, yung gumagawa ako ng kabutihan sa kapwa ko, gumagawa ako to serve the God. Yun yung analyze ko dito sa Book of Matthew.
sa chapter 24 verse 32 to 44. But kahit ano man yung mga nangyari sa mundo natin, ano man yung nangyari sa buhay natin, Jesus gave assurance. Jesus states that heaven and earth will pass away but His word will not. Kahit ano man po ang mangyari sa mundo, yung words niya andyan lang. Andyan lang yung salita ng Panginoon na bumubuhay sa atin, bumubuhay sa spiritual life natin. Kaya itong sa verse 44, na ano ako dito ito talaga yung pinaka yung words niya, ito talaga yung tumatama sa akin. Kasi iano ko lang yung paano ako ginawang hinanda ng Panginoon. Paano ako kasi nung time na 4 years ago, paano ko ba sasabihin? Kasi yung verse 44 kasi related siya sa buhay ko kung paano ako naging ready, paano ako hinanda ng Panginoon. Kasi 4 years ago, may sakit ako sa heart. And then that time, yung parang lugmok na talaga ako na parang wala ng pag-asa. Kasi every time na mag-collapse ako sa school, minsan sa school ng anak ko, mag-collapse ako, pagising ko andun na ako sa loob ng hospital, dinadala ako ng mga parents, ibang parents, yung ganun. Yung parang wala na talagang pag-asa kasi heart yung sakit ko. Yung alam naman po natin talaga yung heart is talaga siya, yung kumbaga yung Tridor siya na sakit. Hindi mo alam kung kailan ka kukunin, hindi mo alam kung hanggang kailan o hanggang saan yung buhay mo. In denial ako, hindi ko siya matanggap kung bakit ako may ganun na sakit. Hindi ako nakakabangon, parang ang hirap tanggapin, ang hirap sa loob ko na may sakit ako na ganun. But one time, bumisita yung isang pastor sa akin. Kasi parang wala na talaga akong ibang maisip. Yung parang andun sa isip ko yung yung sakit ko. Kasi palagi akong nagko-collapse that time, pabalik-balik sa hospital. Then kahit yung doktor na sa heart ko, pareho lang sila ng matawag dito? Pareho lang silang sinasabi kung ano yung nangyayari sa heart ko. But that time, the pastor when visit me, she asking me, Ria, are you ready? Kasi nung time na yun, parang nasa bingit na ako ng kamatayan that time. Yung parang pinaprepared na niya ako. Yung nagpe-pray sila sa akin. Kasi hindi ko makakalimutan kasi kung paano ako naging ready, kung paano ko hinanda ng Panginoon ulit. Kung nandito ako ngayon. Sinabihan niya ako na, are you ready? Tapos sabi ko, yes. Yung nag-pray na kami, kasi andun na nga ako, yung parang wala na talaga akong pag-asa na kasi kahit saan hospital, kahit sinong doktor, same lang yung sa akin. Same lang yung diagnose sa akin. Nung sinabihan ako ng yung nag-pray na nga sila, yung ready na yung ganun, nang tanggap yung Panginoon. Ganon. Sabi nung time na yun, na-realize ko sa buhay ko at sobrang doon ako na Lord, yung nakipag-usap talaga ako ng masinsinan sa Panginoon, no, ginawa ko talaga, yung iniyak ko talaga sa Kanya lahat. Iniyak ko sa Kanya lahat kung ano yung nasa loobin ko, yung bang, na-feel ko yung yakap ng Panginoon Na-feel ko yung yakap ng Panginoon. Hanggang sa yung one time na nag-collapse ako, yung lahat ng tao sa akin naka sa akin. Nag-collapse ako doon sa school. Alam mo yung ang ginawa ng pangalawa kong anak.
yung isang parents nag-video siya doon sa anak ko while inatake ako. Tapos nung nagising ako sa ospital, may isang parents na pinakita niya sa akin ang video. Kasi natanggap ko na na kung ano man yung mangyari sa akin, kung ano man yung gusto ng Panginoon sa buhay ko, tinatanggap ko siya. Hinihanda niya ako sa posibleng mangyari sa buhay ko. Yun ang ginawa ng Panginoon sa akin, na kahit anong mangyari, nakahanda ako, hinanda ako ng Panginoon na kahit anong mangyari yung sa buhay ko, hinahanda niya ako. Kaya yung nakita ko yung video, parang parang sobrang pasalamat ko sa Panginoon kasi alam mo yung ready na ako na kahit mamatay ako, kahit kukunin na ako ng Panginoon, tanggap ko na sa buhay ko, ready na ako na pupunta sa Panginoon that time. But nakita ko yung video, sobrang iyak ko talaga kasi yung anak ko, samantalang ako, sabi ko sa Panginoon, Lord, kung kukunin mo na ako, ready na po ako, kukunin mo ako, ready na po akong pupunta sa'yo. Kasi ikaw lang naman ang nakakaalam kung saan hanggang saan ang buhay ko. Pero yung nakita ko yung video, alam niyo, sobrang napaiyak ako kasi sabi ng anak ko doon, nung nag-collapse ako, andun siya sa gilid ko eh. Nag-pray siya sa akin. 7 years old pa lang siya that time. Sabi niya, Papa God, wag mong kunin si Mama sa amin. Papa God, pabalik-balik na talaga yung pinag-pray na wala akong malay. Yung andun na ako sa point na kunin mo na ako, Lord. Wag mo na akong pahirapan. Wag mo nang pahirapan yung pamilya ko. Kasi labas-pasok ako sa ospital. Alam mo yung pakiramdam na nag-give up na ako sa Panginoon. Yung parang sinurinder ko na yung buhay ko sa Panginoon. Pero may isang anak nga na nag-pray sa'yo na, Lord, Papa God, wag mong kunin ang mama namin. Papa God, wag mong kunin ang mama namin. Yun, yung time na yun, parang grabe yung comfort ng Panginoon sa akin. Kaya hindi ako nawala ng pag-asa that time. Yung parang, Lord, kung ano man po ang mangyayari, sa iyo na po ang buhay ko. Ito na po yung ikaw na po bahala sa buhay ko. Ikaw na po bahala sa akin, Panginoon. Kaya ang daming nabigla kung bakit ako nag-abroad. Kasi yung mga nakakaalam na may sakit ako sa puso, yung parang bakit siya nag-abroad? Bakit siya lumalayo? Yung parang ganun. Sabi ko sa sarili ko, may Panginoon ako. Kahit anong mangyari, ready na po ako. Kahit ano man ang mangyari, always be ready. Kasi hindi natin alam kung kailan at hanggang saan yung buhay natin. At hindi din natin alam kung kailan babalik yung Panginoon. Kaya always be, gagawa ka ng kabutihan sa kapwa mo. Gagawa ka ng more serve to the Lord. Yung ibigay mo na lahat, yung andyan ka na eh, ibigay mo na lahat, itudo mo na. So, kahit ano man ang mangyari, always be ready kasi hindi po natin alam kung anong oras o anong araw o anong year darating ang Panginoon. Basta, i-ano mo lang yung mga words niya, i-ano mo lang yung mga words ng Panginoon sa sarili mo, kung paano mo i-serve ang Panginoon. Kaya sobrang thank you po. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise God. God bless po sa ating mga nag-exhort, mga kapatid. Napakaganda ng ating topic at napakaganda mga kapatid na nanggagaling talaga sa ating puso at sa experiences natin yung ating sinishare kasi lahat po ng nasa Biblia ay makaka-relate lang tayo mga kapatid kung nandun yung puso natin para sa Panginoon mga kapatid. And as we can see,
Hindi lang tayong mananampalataya ang naniniwala sa Panginoon, mga kapatid. Mayroon na minsan iisipin natin na napakalalim na natin sa Panginoon, na pinagkakatiwala na natin ang buhay natin sa Kanya. Pero ang totoo is mayroon pa rin tayong mga hindi mabitawan, mga kapatid. And ang tinuturo ng ating lesson na ito, mga kapatid, bukod sa ayun nga sa ating theme na standard, mga kapatid, ay ang pagtitiwala sa ating Panginoon, mga kapatid. Madaling sabihin na pinagkakatiwalaan natin ang Panginoon ng buong puso, pero pagdating ng pagsubok, mga kapatid, ay nandun talaga natitesting ang ating pananampalataya, mga kapatid. So, lagi nating tatandaan na hindi natin hawak yung kapalaran natin, mga kapatid, yung buhay natin, kundi ang mga nangyayari sa mundo, di natin hawak yan. Maging ang bukas, mga kapatid, isa lang ang may alam kung anong mangyayari, at yun ang Panginoon, mga kapatid. Katulad ng binasa natin, mga kapatid, kahit pa anghel, kahit Satanas, kahit sino man sa mundong ito, walang may alam ng kung kailan ang pagbalik ng Panginoon, mga kapatid. Dahil sabi doon, kung alam ng nagbabantay na darating yung magnanakaw, di talagang magbabantay siya. Pero baliktarin natin, paano kung hindi natin alam na dadating yung magnanakaw ngayong gabi? At kung hindi tayo nakapagbantay, mga kapatid, kung hindi tayo naging alert, is nanakawan na tayo. Dahil hindi magsiset ng schedule ng ang magnanakaw, mga kapatid, para magnakaw sa bahay mo. Hindi kanya sasabihan na, "Hoy, pupunta ako ngayong gabi, nanakawan kita." Hindi gano'n, mga kapatid. Maging ang Panginoon, hindi niya sasabihin sa'yo na, sa gan'tong taon ako dadating, kaya may panahon ka pang magbago, mga kapatid. Wala ng gano'n, dahil um, mga kapatid, ang signs of God's coming, kaya maganda na binasa ni Sister Rhea yung Revelations, mga kapatid, kasi gano'n din yung ginawa ko. Isa sa paborito kong ah, books ng Bible, mga kapatid, ay Revelations, mga kapatid, kasi dito talagang um, sa church maririnig natin na ang kabutihan ng Panginoon, pagmamahal ng Panginoon, pero wag nating kakalimutan that there is also God's wrath, mga kapatid. As much as mahal na mahal tayo ng Panginoon, mga kapatid, dahil galit na galit siya sa kasalanan, mga kapatid, kung pinili natin ang kasalanan at hindi siya, hindi niya na tayo kikilalanin, mga kapatid. Ganun ang mapait na katotohanan. Kaya kung iisipin natin, mga kapatid, as much as we love God, we should also have that fear in our hearts, mga kapatid. Hindi fear dahil may masamang mangyayari sa atin, or fear na masasaktan tayo, mga kapatid. Ngunit dapat ang takot sa atin ay hindi natin siya makasama, mga kapatid. Na hindi tayo makasama sa kanyang pagbabalik, mga kapatid. So, instead of living, mga kapatid, na kasi minsan may mga taong masyadong praning na dadating na yung Panginoon, dadating na yung Panginoon, na nabuhay na sila ng um, mag-isa na lang. Nagfo-focus na lang sila sa kung anong ginagawa nila. Pero sinabi ba ng Panginoon na gano'n ang gawin natin? Hindi, mga kapatid. Ang sinabi niya, magpatuloy ka lang sa Kanya at siya na ang bahala, mga kapatid. So, the reality is, mga kapatid, ay hindi tayo lahat makakasama sa pagbalik ng Panginoon. Mayroong mga matitira talaga dito sa lupa, and that is biblically written, mga kapatid. As much as we want to share, mga kapatid, sa lahat, ay hindi lahat tatanggap at hindi lahat magpapatuloy, mga kapatid. Kaya be very sensitive, mga kapatid, because just because you are in the church does not mean, mga kapatid, that you are saved. Madami nang dumaan dito, mga kapatid, na nagtagal sa church ng 5 taon, 10 taon, mga kapatid. Ngunit nung dumating ang panahon, natibag din ang kanilang pananampalataya, mga kapatid. So, yun ang nakakatakot, is nandun na tayo sa kamay ng Panginoon, ngunit tumalon pa tayo, palayo, mga kapatid. So, nandito na tayo sa gitna, pero naglakad pa tayo sa edge hanggang sa tuluyan na tayong tumalon. Kaya, mga kapatid, maging sensitive tayo, and we should always rely, mga kapatid, on the Holy Spirit, mga kapatid, because hindi tayo magkakaroon ng sensitivity of the Spirit, mga kapatid, kung wala ang banal na Espiritu sa ating, mga kapatid. Amen. So, hindi natin trabaho, mga kapatid, para hulaan kung kailan dadating ang Panginoon. Hindi tayo magbabantay ng balita lagi na, uy, ang daming calamities, ang daming wars.
siguro bukas darating na yung Panginoon. Huwag mong hulaan mga kapatid. At isipin mo, huhulaan mo kung kailang day dadating ang Panginoon. Tapos, magsischedule ka din ng pagbabago mo mga kapatid. So, kunyari dadating siya sa Friday, magbabago ka na lang sa Thursday. May oras ka pa. Hindi ganun mga kapatid. Dapat, anong sabi sa Biblia, ang salvation is today mga kapatid, hindi tomorrow mga kapatid, hindi later, ngunit today mga kapatid. And ayun nga mga kapatid, so ang aking conclusion mga kapatid, our topic stand guard spoke to me mga kapatid dahil nung last week, parang nagising ako, sinabi ko kay mami na parang may narinig akong siren sa labas. Nung bata pa lang ako, simulang maliit ako mga kapatid, ano kasi, siyempre lumaki ka sa church, napag-aralan mo yung rapture, tas ano ka, matatakot ka talaga mga kapatid kasi, ang tawag dito, bagamat for us mga kapatid, masaya ang kaganapan ng rapture mga kapatid, ngunit, nandun yung ano, sa isip mo na baka hindi ka pa mga kapatid. So, katulad ng nasabi ni Sister Rhea, mga kapatid, si Sister Victoria and Sister Jackie, mga kapatid, ang pinagtatrabahuan natin araw-araw mga kapatid ay maging handa tayo mga kapatid. Kaya pag natutulog tayo, di ba mga kapatid, hindi mawawala sa atin na humingi ng tawag sa ating mga tawad sa ating mga kasalanan para pag natulog tayo, kahit tulog tayo mga kapatid at dumating ang Panginoon, dapat nakapaghingi tayo ng mga kapatid ng repentance for everything that we've done because we are not perfect. We will sin mga kapatid. But it is important mga kapatid na lagi mo pa ding alalahanin yung Panginoon. There should always be an effort on our side mga kapatid dahil nilatag na ng Panginoon ang plano niya mga kapatid. Tayo alam na natin yung good news, alam na natin kung paano maligtas mga kapatid. Ang kulang na lang ay gawin natin mga kapatid. At hindi lang gawin ngayon, ngunit gawin natin araw-araw mga kapatid. Katulad ng sinabi kanina mga kapatid, paano kung napag-decidean mong tumigil ka ngayon? Kasi 5 taon mo nang hinihintay yung pagbabalik ng Panginoon. Siguro hindi na siya babalik kasi nangyari na yung mga wars sa labas. Nagkalindol na, nagkabaha na, pero wala pa din naman yung Panginoon mga kapatid. Tas nag-decide kang tumigil ngayon. Kaya, gano'n ang mangyayari, hindi ka makakasama sa pagbalik ng Panginoon mga kapatid. So, let us always stand guard mga kapatid, hold our faith, steadfast mga kapatid, and always remember to check ourselves mga kapatid. Mag-daily check up ka sa sarili mo na kung nasaan na ba yung pananampalataya mo mga kapatid. Kung gaano mo inaalagaan yung physical na katawan mo na pinapakain mo na binibihisan mo mga kapatid, pinagpapahinga mo, gano'n din ang ating pananampalataya mga kapatid. In fact, mga kapatid, ang ating spiritual pa ang mas kailangan nating alagaan kaysa sa physical na katawan natin mga kapatid. Dahil pag inalagaan natin ang spiritual self natin mga kapatid, God will always make sure that everything is good for us mga kapatid. And I will leave you with this verse mga kapatid, Romans 8:28. This is our inspiration mga kapatid. All things work together for good to those that love God, to them who are called according to His purpose, mga kapatid. So, each one of us right here, mga kapatid, we are called for a purpose, not to watch in the church, not to keep the seats full, mga kapatid, to keep the seats cozy para hindi makaupo ang multo, mga kapatid. Hindi, mga kapatid, kailangan gumagalaw tayo, buhay tayo mga kapatid na nananampalataya at mainit tayo sa Panginoon. So, ayun lamang mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Napakaganda po ng ating lesson for tonight.